の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないでmagandang gabi. Ngayon mga repa, ay kikwento ko sa inyo ang aking mga nakakatakot at hindi ka panipaniwalang karanasan ko dati sa buhay. Ito yung mga karanasan ko na kapag kwento ko sa iba ay talaga namang hindi sila maniniwala na nangyari sa akin to. Kasi miski nga ako hindi din makapaniwala na na-experience ko tong mga to. Kaya sit tight and relax, kumuha na din kayo na inyong mga paboritong pagkain at inumin. Kasi itong mga ikikwento ko sa inyo ngayon ay ang mga kakilakilabot na nangyari sa akin dati. Ang unang ikikwento ko sa inyo ay yung naging karanasan ko sa nuno sa punso. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi sa akin nung bata pa ako na meron daw nakatira na duwende sa nuno sa punso. Elementary ako nun at merong malaking nuno sa punso sa likod ng classroom namin. Sa tuwing pinaglilinis nga kami dati doon ng aming teacher ay lagi kami pinagsasabihan na wag daw naming lalapitan yon at baka manuno kami. At sa tuwing madaan daw kami malapit doon ay lagi daw kami magsasabi ng tabi-tabi po. Tapos one time ay pinaglinis ulit kami sa likod ng aming classroom. Pero noong mga panahon na yun ay hindi kami nabantayan ng aming teacher kasi may inattendance siya na meeting. Kaya ang ginawa namin nun, imbis na maglinis, ay naglaro na lang kami. Sabay habang naglalaro kami, ay nakita ko yung punso. Sabay naalala ko yung mga sinabi sa amin ng aming teacher. At dahil batang pasaway ako nun, ay hindi ako nakinig. Kaya nilapitan ko yung punso. Uy, tingnan nyo si Rio, nalapit nun sa may punso. Uy, wag ka lumapit dyan. Baka manuno ka. Hindi naman totoo ang duwende. Tingnan nyo, babatuhin ko pa to. Pag yan nagalit at nadamay kami, hindi talaga kita mapapatawad. Eh, paano kung ganito lang kaliit ang ibabato ko? Magagalit pa ba siya? Hala, lagot ka Rio, manununo ka. Hindi yan, di naman totoo yun. Tara na, laro na ulit tayo. Tapos kinabukasan, paggising ko ng umaga, ay para normal na araw lang naman sa akin. Sabay nung pagkatapos ko magumagahan at maliligo na ako, ay sobrang gulat ko paghubad ko nung akin damit. Kasi sa katawan ko ay sobrang dami kong bootleg. Ay talaga naman tatakbo ko sa lola ko nun. At nung nakita ni lola katawan ko, ay hindi ko alam kung ilang santuan nabanggit niya sa sobrang takot. At nung pagkasabi niya sa akin kung anong ginagawa ko sa school, ba't ako nagkaganon, eh bigla ako naalala yung ginawa ko sa punso. Natila sa ata ako. Kaya anong nangyari nun, eh hindi muna ako pinapasok. At makalipas ng 2 o 3 araw ata yun, eh biglang nawala yung mga nasa katawan ko. Biglaan lang kasi lumitaw sa katawan ko na parang kabute overnight. Tapos biglaan lang din to nawala na parang bula. Ang napansin ko nga din dun sa mga bootleg na tumubo sa katawan ko nun, eh kasing laki sila nung bato na ibinato ko dun sa may punso. Ngayon nga napag-isip-isip ko, buti hindi malaking bato na ibato ko nun. Pero siguro baka timingan lang lahat ng mga pangyayari at tinubuan lang ako ng bulutong noong mga panahon na yon. Pero sa tingin nyo mga repa, may bulutong ba sa katawan lang natubo? Sabay ilang araw lang ay wala na, as in kahit marka ay walang iniwan to sa katawan ko. Pero bulutong man yun o hindi, simula nung nangyari sa akin yun, ay lagi na akong dumidistansya sa nuno sa punso at nagtatabi-tabi po na din ako sa tuwing nadaan ako malapit dito. Pero hindi pa doon nagtatapos mga repa ang karanasan ko sa punso. Kasi dito sa sunod na mga pangyayari na ikikwento ko sa inyo, ay mas lalo na ako natakot dito. Grade 2 kasi ako nung nagkaroon ako ng bootleg sa katawan. Tapos nung grade 4 na ako, ay meron akong isang kaklase na pinagkwentuhan ko nung nangyari sa akin nung binato ko yung punso. At etong kaklase ko na to ay katulad ko dati na hindi naniniwala sa nuno. As in tinatawanan lang niya yung kwento ko. You fool! Tapos ang sabi ko sa kanya nun, kung hindi siya naniniwala, ay batuhin din niya yung nuno sa punso. Sige ba, babatuhin lang pala eh. At nung sumapit na yung recess, ay pinuntahan na namin yung nuno sa punso. Tapos binalibag agad nung kaklase ko na malaking bato. Niyayabangan niya pa nga ako nun kung yun lang ba daw ang nuno sa punso na meron sa school namin. At kung meron pa daw iba, ay babatuhin din daw niya. Eh doon pa naman sa school namin na yun, ay merong 4 na nuno sa punso. At pinuntahan namin lahat yun at pinagbabato lahat yun ng kaklase ko. Okay, ayos na. Yun na last one. Tinan mo bukas, papakita ko sa'yo, hindi totoo yan. Sabay nung sumapit na kinabukasan, yung kaklase ko na yun ay hindi pumasok, nowhere to be found sa kanyang upuan.
Nung umaga kasi inaabangan ko siya pumasok, pero nung nagsimula na yung klase ay doon na ako kinutuban. Tapos maya-maya ay biglang dumating yung nanay niya, tapos may hawak-hawak na excuse letter. Talaga naman ng mga oras na yun, ay gabutel na yung pawis ko kasi natatakot na ako. Kaya ang ginawa ko nun, ay nagmalachismoso ako at nakinig ako sa pinag-uusapan nilang dalawa ng aming teacher. Tapos maya-maya, pagkarinig ko, ay nagkalagnat daw yung kaklase ko. Ay talaga naman naging doble yung takot ko ng mga oras na yon. Kasi una, iniisip ko, ako ang dahilan kung bakit nagkalagnat yung kaklase ko. Tapos pangalawa, ay lalo ako natakot sa punso. Binilang ko pa nga yung araw na wala yung kaklase ko na yon. At 2 linggo siya absent. Tapos nung isang araw na pumasok na siya, ay kinamusta ko agad siya kung ano nangyari. Pero no comment lang siya. Wala siyang sinabi sa akin kahit ano. Kaya ang ginawa ko ay hinayaan ko na lang at hindi ko na siya kinulit. Sunod ko naman ay ikukwento sa inyo ay yung mga panahon na mag-isa lang ako sa bahay. Noong mga panahon kasi na yun, nagbabantay ako ng aming bahay kasi ginagawa yung second floor nito. Sobrang sukal pa nga sa first floor namin nun kasi lahat ng gamit sa taas ay nilagay sa baba. Tapos yung mga plywood na gagamitin sa taas ay naandun din. Kaya sobrang kalat. Sabay nung kinagabihan na at matutulog na ako, ay sinarado ko na lahat ng pinto at bintana ng bahay. Ang lakas pa nga ng ulan noong mga panahon na yun, kaya ang sarap matulog kasi ang lamig. Tapos maya-maya, sa kasarapan ko sa pagtulog, ay bigla ako naalimpungatan kasi may nararamdaman akong nawisik sa aking muka. At nung pagbangon ko, ay naaampiyasa na pala ako kasi bukas yung pinto. Hindi yung bukas na nakakawang lang ha. As in bukas na bukas talaga, pati din yung screen ng pinto. At dahil naalimpungatan lang ako nun, ay wala ako masyadong pake, kaya sinarado ko na lang yung pinto. At pagkatapos ko to isara, ay diretsong tulog na agad ako nun kasi antok na antok pa ako. Sabay nung kinaumagahan, nung paggising ko, ay nakalimutan ko pa nga yung nangyari. Tapos maya-maya, nung nagtitimpla na ako ng kape, ay doon ko lang naalala yung nangyari nung gabi. At doon ko lang napagtanto na nakakatakot yung mga nangyari na yon. Kasi sure talaga ako na nila ko yung pintuan namin nun. Kasi ako yung tipo ng tao na lagi nagdo-double check ng pinto pag ako lang mag-isa sa bahay. At kung hindi ko manalak ang pintuan namin nun, ay hindi basta-basta mabubuksan ang pinto at screen namin ng hangin lang. Depende na lang kung may nagbukas na ito. Sunod ko naman ay kikwento sa inyo ay yung mga panahon na mapayapa ako nanonood ng One Piece. Nung last month pa nangyari sa akin to, kaya fresh na fresh pa to sa aking memorya. Patay yung ilaw sa kwarto ko ng mga panahon na yun para mas damandama ko yung aking pinapanood. Tapos maya-maya, habang nakapokus ako ng sobra sa pinapanood ko, ay biglang bumukas yung ilaw sa kwarto ko. Ay talaga naman ang gulat ko noong mga oras na yon. As in narinig ko pa yung click ng switch bago to bumukas. Ay talaga namang ang tagal ko nakatayo nun kasi pinoprocess ko yung mga pangyayari. Kaya ang ginawa ko na lang nun ay bumalik na ako sa panonood para hindi ako matakot. So yun muna mga repa. Sana nagustuhan nyo ang mga kwento ko sa inyo ngayon. Doon talaga sa biglang bumukas yung ilaw ng kwarto ko, narinig ko yung switch, ay talaga napakabilis sa mga pangyayari. As in hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano nangyari yun, kaya ang creepy para sa akin. Kayo mga repa, meron din ba kayong mga nakakatakot na karanasan na pag kwento nyo sa iba ay hindi ka nila papaniwalaan? Share nyo naman yan dyan sa comment section para mabasa ko. Kasi ako ay madami pa nakakatakot na karanasan na gustong i-share sa inyo, kaya abangan nyo na lang sa part 2. Pero bago ang lahat, wag nyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pindutin nyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. At i-follow nyo na rin ako sa aking FB page. So yun lang mga ERP, kita-kits sa ating next video. Peace!